Okay, November 17, Friday. This is our Real Talk 101 Episode 3. Ngayon, tignan natin kung ano ba yung dapat pag-usapan natin. Pasensya kayo, lagi tayong may ganito sa lalamunan. Okay. Ay, trust issue, ba't ganito? Okay, ito yung lagi at lagi nating pinoproblema, 'di ba? Sa lahat-lahat naman, lalong-lalo na sa pag-ibig. Real talk talaga. This is a reminder that even if you feel that others do not understand you or get what you are doing, it is no excuse to curl up and hide. Sure, you may need a little bit of space right now, but the world needs your gifts and you are more than worthy. Okay, ito kasi yung mga panahon na unahin natin yung mga overseas at saka yung mga breadwinner sa buhay ng pamilya. Sila kalimitan yung mga taong nagsasakripisyo. No? Tapos, sa sobrang sakripisyo, sa sobrang kabaitan nila, nakakalimutan na nila yung sarili nila. Binibigay nila lahat ng gusto ng mga kapatid, magulang, kaibigan, in-laws, para patas ang lahat-lahat. Alam mo kung bakit? Kasi mapagtiwala siya, malaki yung tiwala niya sa lahat-lahat. Ito yung mga tao na kapag binigyan ka ng pasalubong buong buo sa kanila, na ipinagkakatiwala nila, na iingatan mo kung ano man yung mga bagay na binigay nila sa'yo at papahalagahan mo dahil pinaghirapan nila ito. 'Di ba? Ilang buwan, ilang dugo at pawis na sinayang, o hindi naman sinayang, ginamit nila para makabili sila ng original na iPhone para sa'yo, magandang damit, masend ka sa school, mapakain ka ng maganda, makatira ka sa magandang bahay, yung fully air condition, at saka kung ano-ano pa. Di ba? At ito din yung dahilan kung bakit nawawasak yung mga relasyon sa pag-ibig, sa pamilya, sa magkakapatid. Dahil sa sobrang tiwala mo, na akala mo, iingatan din nila kung paano mo iningatan ang isang bagay. Pera, karelasyon mo, 'di ba? Kalimitan sa relasyon, hindi mo inaasahan kung pare mo pa talaga magiging kaagaw mo. Hindi mo pa mai-imagine kung mare mo pa yung magiging kaagaw mo sa panahon na ikaw nasa overseas at sila yung nagkikita, 'di ba? Ganun yun eh. Maraming ganun na sitwasyon, and that is the real talk of everything. Pero minsan kasi sinasabi dito, kailangan mo din ng space sa sarili mo para magmuni-muni. Pag-isipan mo, kailangan mo pa ba itong ituloy? Kailangan mo pa ba itong isigi mo pa? Kasi kung ano man yung ginagawa mo ng pagbibigay, pagtulong, ginawa mo yon sa kusang loob at sa paniniwala mo na mapapasaya mo sila. Pero kung hindi sila kontento at hindi sila masaya, 'di ba? Kasi may mga tao na hindi talaga makontento eh. Yung binigay mo na lahat, pinakain mo na sa palad, gusto pang lamunin hanggang siko. May mga ganon. So, kung ano man yung ginawa mo, no, at kung ano man yung kaya mong ibigay, at hindi pa nila matanggap, ay hanggang dun na lang. Tumigil ka na, at yung gagawin mo is, kung ayaw na nila, di wag, di ba? May mga ganon. So, yung gawin mo na lang is whatever blessings that you have, you save it for yourself. It's either you save it for your kids, you save it for your future. Kasi hindi naman sa habang panahon, may trabaho ka. Hindi naman sa habang panahon kailangan mo mag-overseas kasi darating din sa punto na ikaw may sarili ka na dapat mong ayusin, paglaanan. Tapos, minsan nga, yung pinakamasaklap pang nangyayari is nagkakasakit. Di ba? Doon sa punto na pinag-aral mo sila, akala mo kasi iaahon nila yung pamilya sa hirap, yung hindi mo inaasahan is magiging dagdag pa, pahirap pa sila sa buhay mo. Yung inaasahan mo na nagpapadala ka ng limpak-limpak na pera para ipatayo ng bahay, bili ng kotse, tayo ng negosyo, wala. Ando doon. Nag-uumaga sa inuman, sugalan, gumagala, etc. So, yung buhay mo ganyan.
'Di ba? Ang hirap. So, kailangan mo ng space para mag-isip. At ito na 'yon, 'di ba? Kapag hindi ka na nagbigay, hindi ka na tumulong, kasi natauhan ka na eh. Ang sasabihin nila, nag-iba ka na, naging mayabang ka na, hindi ka na katulad dati, 'di ba? Ang pangit na ng ugali mo, ang damot-damot mo na. May mga ganun banat. Pero ang hindi nila alam, ugali din nila at pakikitungo din nila ang nagiging dahilan kung bakit ikaw nagbago. So sa lahat ng manunood at makakapanood pa nito, walang tao or walang mabait na tao na magbabago kung hindi sila inaabuso. And that is the real talk. Hindi ka magbabago kung hindi mo naramdaman na, ay, kailangan lang pala nila ako dahil sa pera ko, dahil sa pinapakain ko, pinamumudmud ko, 'di ba? Kasi kung naaalala mo yung seaman, pag dumating one day billionaire. Pag umalis, lubog sa utang. Ganon din lahat ng overseas. Hindi sila makaipon kasi pag sahod, magpapadala, 'di ba? Kahit hindi overseas. Tapos, a few days later, tatawag, kulang yung pinadala. O di ikaw naman na nagtitiwala ka, maghahanap ka na naman ng mauutangan mo, ipapadala mo sa kanila. Ang hindi nila alam, lubog na lubog ka na sa utang. Kasi, sa kaka-request nila. At kapag hindi mo binigay, magtatampo. Sila pa yung may ganang magtampo, ganon. Pero yung totoo, no? Ay wag mo na silang pagbigyan. Kung hindi kaya, wag na. Itigil mo na, 'di ba? Kung hindi na talaga mapapatawad, itigil na. Mas maganda pa na i-cut off mo yung relationship mo sa taong ganyan ka-toxic, kesa naman maubos niyang higupin hindi lang yung energy mo, kundi pati savings mo, properties mo, and whatever trust and love that you still have for yourself. Kasi ang hirap mamuhay sa depresyon. Ang hirap mamuhay na may pagsisisi ka, na sa tinagal-tagal, 3-4 na dekada kang nagbabanat ng buto, wala kang nakita kundi abo. Ganon, di ba? Tapos isusumbat pa sa iyo yung hindi pagtapos ng pag-aaral kasi kinut off mo, di ba? So hindi ka ipinanganak na hero. Never kang ipinanganak na tagasalba ng buong angkan. Ipinanganak ka dahil may sarili kang misyon sa mundong ibabaw. At yung misyon na yon, lahat ng pagsubok sa buhay mo, lampasan mo. Mapapagsubok sa pag-ibig, pagsubok sa pera, pagsubok sa pamilya, yun na yun. Diba? Kasi mas nakakahiya, and that is the real talk, mas nakakahiya na ikaw yung tipo ng tao na hindi ka marunong kumita ng sarili mong pera, pambili mo ng bigas at ulam sa pang-araw-araw. Ikaw yung nakakahiya kapag umaasa ka lang lagi sa kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, kumpare mo, gobyerno, etc. So, huwag kang mahiya kung kaya mo lang pakainin ng sarili mo or mga anak mo. Mas nakakahiya yung isandal mo ang sarili mo sa ibang tao kahit pa sa mga kapatid mo. Kasi bawat tao, bawat kapatid mo, lahat ng kaibigan mo, may kanya-kanya ding suliranin at pangarap sa buhay na gusto din nilang makamit bago pa sila mag-retire. So huwag kang maging disturbo sa buhay ng ibang tao. Maniwala ka at magtiwala ka na ang bawat isa ay may nakalaang swerte. Pag yung swerte na yon nakuha mo, huwag mong sayangin. Dahil hindi lahat ng tao nagkakaroon ng doble, triple swerte. Kalimitan, isa lang yun. So, ganun din yun sa buhay ng tao. Iisa lang din ang buhay natin. So, ingatan natin, pagkatiwalaan natin ng sarili natin na kaya natin magpapayat. Ganun din yun. Kaya nating magpigil, di ba? Sa mga marites din, no? Ito yung pinakamahirap, yung trust issue sa mga marites dyan. Kung wala kayong magawa sa buhay nyo, linisin nyo ang mga kaldero nyo para hindi na kayo makasira ng buhay ng ibang tao. Kaysa naman sa nasa labas kayo, nakikipagtsismisan or nasa online, magligpit na lang kayo at maglinis sa loob ng bahay. Kung may marami pa kayong oras, edi buhayin nyo ang lahat ng patay na kuko sa mga kamay at paa. Pero ang pinakamahalaga, bawiin nyo kasi wala ng trust ang mga taong sinisiraan ninyo.
And that is the real talk. Good afternoon!